Nung boom na nung Go Up, nagkaroon ako ng pakiramdam na parang hindi 'to para sa akin. So I talked to the group and sabi ko, guys, ayoko na. Pag binabalikan ko talaga yung dati, sobrang daming challenges talaga. Somehow traumatizing. And growing up, parang nakita ko yung kaya ng parents ko. He's getting emotional. You can see. I accepted it ng buong buo na yun lang yung kaya namin. So, parang growing up, nagkaroon ako ng goal sa sarili ko na bilang panganay dapat ako yung maging way para makaahon kami sa kung nasan kami. Kasi dati talaga, sobrang nandun kami sa iniisip na namin kung ano yung kakainin namin everyday. Dumating din sa point na natatakot kami magkasakit kasi pag nagkasakit kami, wala talaga kaming pampagamot or pampa-hospital. Meron naman ako tita sa Japan na talagang buong buhay namin siya yung naging breadwinner, siya yung naging Oh, 18, I'm getting emotional. provider ng family. Wala akong sapat na pangsuporta sa sarili ko. So kahit gusto ko siyang gawin, hindi ko siya kayang gawin. Sobrang hina ko pa that time. Hindi ko alam kung kanino pa ako lalapit. Hindi ko alam kung kanino pa ako kukuha ng lakas ng loob. Yung tiwala ko kay God na parang someday, dadating din yung time na siya mismo yung mag-aahon sa akin, sa family namin. Especially my parents. Naubusan na sila ng time. Tell is crying. Hindi na sila pabata. Tumatanda na sila. And I guess, parang deserve na nila yung mga bagay na kaya akong ibigay ngayon. Fulfilling na nabibigay ko yung mga bagay na hindi namin na-experience before. Even the smallest things. And yun yung masasabi kong perfect timing. Sana mas inagahan ko yung pagtulong sa sarili ko. Yun lang yung nasayangan ako. Sana dun sa mas murang edad ko, mas inagahan ko kagad yung pagkilos para sa pamilya ko. And somehow, nagkaroon siya ng tuldok yung question ko sa sarili ko na kailan ko sisimulan nung nakita ko na talaga yung paghihirap na pinagdadaanan namin ng family. And I guess yun yung naging turning point ko para masabi kong kailangan ko na talagang kumilos at simulan kung ano yung kailangan kong gawin. After nung boom na nung Go Up, nagkaroon ako ng pakiramdam na parang hindi 'to para sa akin. So I talked to the group and sabi ko, guys, ayoko na. Parang feeling ko hanggang dito na lang yung journey ko with the group. After ko sabihin yun, They didn't stop believing that they can do something crazy, something out of this world, and they believed themselves, and that's the reason why they are top of the world today. parang nawala yung feeling na pagod, nawala yung galit ko sa sarili ko, nawala lahat nung negative na nararamdaman ko. Na-realize ko kagad yung mawawala sa akin pag binitawan ko yung pagiging member ko ng SB19. May mga times na baka sinasabi lang natin yun kasi nadadala lang tayo ng emosyon or iniisip natin, nauubusan na tayo ng oras, kaya gusto natin mag-try ng iba. May mga dreams pa akong gustong gawin, marating, and goals for myself, for my family. I think kahit di ko pa yun na-achieve, parang feeling ko fulfilled na ako sa kung nasan ako ngayon. Never ko naman inimagine na aabot ako sa ganitong estado ng buhay ko. So I guess, happy and fulfilled naman ako sa kung ano yung meron ngayon. For future still, congratulations kasi ang successful mo na kahit ang dami mo pang gustong gawin. Dapat ipagmalaki mo siya. Hindi mo siya magagawa ngayon kung hindi mo nilakasan yung loob mo noon. Dati, kini-question mo yung mga kakayanan mo. Dati, kini-question mo yung mga nangyayari sa buhay mo, yung feeling mo, sobrang maalas mo. Baka pinaranas lang rin talaga sa akin yung ganung buhay para pag dumating yung ganitong klaseng biyaya na binibigay sa akin, parang bigyan ko siya ng halaga. Never stop believing yourself. Sometimes I feel down as well. I mean, there are so many times I felt down, even recently. But I always tell myself that don't stop believing in yourself. You can do. Today, if not today, tomorrow. If not tomorrow, then the day after tomorrow. My day will come, my time will come, and that's what SB19 did back in the days.